Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. For today's video, ito yung karugtong o part 2 ng Suzuki Smash 150. Nagkaroon ng ingay sa kanyang makina at sobrang lagitik pa. At ito ay nagbabawas pa rin ng langis. So ngayon guys, naparibor na natin ang kanyang block kasi doon na-discover natin sa part 1. Kaya pala nagkaroon siya ng pagbabawas ng langis kasi nagkaroon ng gasgas sa kanyang piston at ang kanyang liner. So kapag mayroon kayong nakitang tuldok, ibig sabihin yan is nasa exhaust position po ang ating piston na. So ito yung itsura nating liner guys. Pagkatapos natin siyang maparibor, ganyan na sa kalinis. Wala na yung mga gas-gas o dami ng hairlines o mga dumi-dumi o mga kalawang sa loob ng kanyang liner. So ngayon guys, ang kapareha palang piston ng ating o piston kit ng ating Suzuki Smash 115 ay Suzuki GD 110. Medyo hirap makahanap ng kapareha talagang piston kit ng ating motor guys. Lalo na't itong motor na ito ay minsan lang masisira ang kanyang block at saka piston. So ito yung pinapalit natin guys. Yan po ay GD110. Kasi halos magkapareha lang po ang piston ng GD110 at saka Suzuki Smash 115. Wala po silang pinagkaiba guys. Yun o. Kung itatabi mo siya sa ibabaw, yun, pareha sila may dot sa ibabaw. Yung tagiliran naman pati piston skirt is magkapareha lang. Pati butas ng kanyang piston pin ay magkapareha lang guys. Walang pinagkaiba. So kapag kayo ay nahihirapan makahanap ng Suzuki Smash na pisa, piston kit at saka piston, so ang kapareha lang po niya ay Suzuki GD110. Yan. May Suzuki din na Smash guys na 115 sa 110 pero magkaiba po talaga ang laki at sukat ng kanyang piston. Ito na Suzuki GD110 ang halos magkapareha. Pati piston pin guys ay magkapareha lang kanilang haba at saka sukat ng diametro sa loob ng ating piston lock. So yan guys, so wala hang halos pinagkaiba. So at least dagdag ideya na rin to guys no, kung sakaling mo to ay maka-experience ng itong scenario at may ideya ka na kung anong piston kit ang bibilhin mo. So ito yung camshaft natin na guys, halos naubos ng kanyang cam lube. Ang laki ng binawas dahil wala ng oil na halos mapasok sa kanyang cylinder head. Pasensya na kayo sa background guys, maingay na yung mga manok kasi mga madaling araw na tayo nagbo-voice over. So yan po ang kanyang kalalagyan ng kanyang camshaft. Ang kanyang camshaft guys ay Suzuki GD110 din guys no, ang halos kaparehan niya. Yan o, GD110 ang kaparehan niya. Camshaft ng Suzuki Smash 115 na inayos natin. Yan. Kung pareha din ang piston kit ng ating motor ay Suzuki GD110, ang ating camshaft guys is Suzuki GD110 din. Walang pinagkaiba, halos lahat ng itsura at forma ng lube ay magkapareha. So ganyan po kakapal ang lube ng ating camshaft guys kapag ito ay hindi pa nabawasan no, at ganyan din kahaba ang kanyang sukat. Yan, di ba? Napakakapal kumpara sa isang camshaft na halos bawas na talaga at nagkaroon ng metal to metal contact sa kanyang rocker arm. So yun no. So yan po ikabit natin. Yan po ay Suzuki GD110. Yun, ganyan po ang hitsura ng ating cams guys kapag ito ay bago pa lang at hindi pa nababawasan. So napaka-importante po talaga ang oil sa loob ng ating makina guys. Kung ito ay maliit na lang, dapat na kayong mabahala. Automatic mapiktuhan ang flow ng ating oil sa loob ng ating cylinder head. Yan po ang itsura natin ang rocker arm. Halos bawas na bawas rin. Dala na rin is nagkaroon sa metal contact sa ating camshaft. So ang ating rocker arm guys ay Suzuki GD110 din. No? Yan din. Halos lahat ng kinabit natin guys ay Suzuki GD110. Mapapiston kit, camshaft at saka rocker arm. Halos po magkapareha po ang kanilang hitsura. Kadalasan sa mga shop na naka-experience ng itong problema sa Suzuki Smash is nahirapan makahanap ng makapareha talaga na pang Smash. Pero GD110 lang po Suzuki ang halos kapareha pesa ng ating motor. So yan guys no. Yan po ang hitsura ng ating una-unang rocker arm at sa yan po ang hitsura nating kabit nating rocker arm. Ganyan po ang hitsura niya kalinis at ganyan ang hitsura ng kanyang kamay, di ba? Napakaganda. So yun. Para mapanatili ang ating hitsura ng ating rocker arm guys at camshaft, dapat nating panatilihin na magpalit ng oil bawat buwan.
So kapag yung motor ay labis mong ginagamit at ginagamit mo sa pangkabuhayan, mag-isip-isip ka na, dapat na sa mga 1k kilometer is makapalit ka na ng oil. Kapag yung motor ay Suzuki, halos po ng Suzuki is ganito po ang mangyayari kapag limit lang kayo ng kapalit ng oil. Sa Honda hindi ito basta-basta nangyayari guys, at saka sa Yamaha. Nangyayari lang ito sa mga Suzuki, Raider G, Smash, at Raider G Pro, Tulisan, at iba pang Suzuki kasi napakasimple ng kanilang makina. So kapag malit na lang oil, automatic nababawasan ang hitsura ng ating cams at rocker arm. So ngayon guys, ipakita ko sa inyo kung paano i-assemble ang ating piston rings sa ating piston. Sa ating piston kit is meron siyang kasamang isang set ng piston ring. At meron din kasamang piston lock at saka piston pin. Yun po ang ating piston ring guys. Dito sa part nito guys, ipakita ko sa inyo step by step paano i-assemble bawat isa ang rings sa ating piston. So sa ating piston rings guys is meron tayong 5 makikita. Una is expander ring, 2 manipis na ring sa ating expander ring at 2 compression ring. Yung top compression ring at saka lower compression ring o first compression ring. So yung parang kulubot na yan guys, yan po ang tinatawag nating expander ring. 2 manipis na ring na nakapalaman sa ating expander ring at 2 top compression ring. Top at saka lower compression ring. So dito ko pinasa nyo guys ang step by step na paano ikabit ang mga pisang yan sa ating piston. So siyempre kapag meron kayong makitang letter sa ibabaw ng ating piston ring, siya po ay nakaposisyon sa itaas. Yan, medyo di lang maklaro sa camera guys. Importante meron kayong makitang letra dyan, yung puti at saka kulay itim, nasa itaas nakaposisyon yan sa ating piston. Okay. So i-assemble na natin siya guys sa ating piston. So na natin ilagay ang kanyang expander ring, no? Yung parang kulubot sa pinaka ibabang bahagi ng ating piston. So dyan na position guys, ilagay natin yung expander ring natin. So kahit saang banda yung ring in gap, ang importante is nasa tamang position ng paglagay nating expander ring. So unang oil ring guys, ilagay natin sa pinakaibabang bahagi ng ating expander ring. Parang ipapalaman natin siya. Kasi dalawa po ang manipis na oil ring ng ating piston. So ayan, ikabit na natin ang isang oil ring. So ang ring in gap is dapat nakahiwalay ang distansya guys. Huwag nating idikit para hindi siya magkatabi. At iwas leaking na rin sa oil na galing sa ating ibabang bahagi ng ating makina. So next natin ikabit ang isang oil ring sa ibabaw na bahagi guys. So mas importante is hindi makatabi ang dalawang gap o ring in gap ng ating piston ring guys. Kayo na bahala kung saan nyo ilagay. So ikot-ikotin man natin kung ox ba ang kanya ang pagkalalagay at hindi ba nag-stack up. So kapag umiikot na siya guys, ox na ang pagka-install ng ating oil ring at saka expander ring. Ang next naman ilagay is yung kulay itim na compression ring. So first compression ring guys, yung may litra is nasa kaibabaw nakaposition yan. So yan po ang ating first compression ring. Ganyan lang po ang diskarte natin kung paano natin siya ikabit. Depende na sa inyo guys kung anong paraan nyo ikabit. Importante is hindi nyo maputol ang piston ring. So sa gap naman natin piston ring guys o top compression ring is yung isa ilagay natin sa ibabaw at yung isa naman ay sa ilalim. So kapag wala kayo nakitang IN, ibig sabihin ang posisyon ng ating piston is nasa ibaba. Halimbawa, dot lang at saka arrow. So ibig sabihin nasa ka-exhaust position ng ating piston. So next natin ilagay guys ang kulay puti na piston rings. Ilagay natin yan sa ibabaw na bahagi ng ating piston. So ayan po, dyan ko po nilagay yung ring in gap. Yung kulay itim natin sa ibaba. Yung isa naman ay sa itaas, yung top compression ring natin. So ganun lang po ang paraan kung paano natin install ang ring. So yung mga matagal na sa ating channel, alam na nila yan kung paano mag-assemble lang step by step ng mga rings natin sa ating piston. So kung kayo bago pa at sa tingin mong video ito ay malaking tulong sa pagresolba sa problema ng motor at nagkalaman na rin sa inyo, huwag mo kalimutang mag-like at subscribe at siyempre pinutin ang bell icon para lagi kayong updated sa aking mga videos na ina-upload. Maraming salamat po. At siyempre kung ikaw ay ngayon nakapala sa Facebook page, pakipalo na rin. So next natin ilagay guys ay ang kanyang piston lock. Ito yung pinaka-importante na part sa ating piston na huwag natin kalimutan ilagay yung piston lock natin. Kung saan ka nakapabor ilagay yung pin, doon mo ilagay ang isang piston lock.
Yan, parang letter C yan guys. Napakadali lang po insert niya, no? Gamit ka lang ng lungnos. So, nilagay ko siya sa right side na bahagi kasi yung nakagulian ko is nagkakabit ako ng piston pin sa left side na bahagi. So, tandaan nyo lang guys, kung wala kayo nakitang IN, ibig sabihin, dot lang saka arrow makita nyo sa ating piston sa ibabaw. Sa exhaust, nakaposisyon yan. Una, sa ibabang bahagi, nakaposisyon ng ating piston. Yung ring gap natin about isa, yung isa na sa ibabaw, yung isa naman is nasa ilalim. At ulit-ulitin lang natin guys. Para laging ma-remind kayo kung anong position ng ating mga piston rings. Iwas aberya na rin. So ito yung cams natin at saka rocker arm guys. Ikakabit natin yan sa ating cylinder head. Yung mga bagong bili natin. So before ko makalimutan, ang cams natin ay nasa mga 550 guys. No? At ang rocker arm naman sa mga 400. Yung set. Yan po ay mga replacement lamang. So tapos na natin malinis ang mga parts na yan guys. Ang kulang na lang is mag-grind tayo sa kanyang valvula. Magpapalitin tayo ng bagong valve seal. Ang kanyang valve seal is XRM lang na 110 guys ang kapareha. Both intake at saka exhaust, papalitan natin ng bagong valve seal. So replacement lang po ng valve seal na bilhin natin guys. Nasa mga 50 pesos each lang yan. No? So ito na guys, ang pinaka next natin na part is tanggalin natin ang valve spring sa kanyang valvula para masimulan natin siyang mag-grind ang kanyang valvula. So natanggalan natin ang kanyang compression ring at ang kanyang valve block. So next naman is yung exhaust naman, tanggalin natin ang kanyang compression ring. So lilinisin natin ang kanyang valvula guys para masimulan natin siyang mag-grind. So next naman is tanggalin natin ang kanyang valve seal. So, sa ibabaw ng kanyang valve guide, nandiyan po nakaposisyon ang kanyang valve seal. Need po natin tanggalin yan at palitan ng bago. Kapag tayo ay natatap overhaul, compulsory po talaga yan guys. Kasi isa rin yan sa dahilan kung bakit nagbabawas ng langis ang ating makina. So, kapag nagkaroon yan ng pagtigang, so maaaring hindi na siya makahold sa ating valve stem. At siya naging dahilan kung bakit unti-unting nasusunog ang ating oil at nababawasan guys. So, need talagang palitan. Yan po ang itsura natin valve seal kapag ito ay nasusunog na. So, next natin tanggalin ay ang kanyang exhaust na valve compression ring. So, ang ginamit ko po lang pang tanggal guys ay valve breaker. Dalawa po ang valve breaker, pang balik ng valve block at saka pang tanggal ng valve block. Yan po ay napakamura lang. Mabibili mo lang sa Shopee o sa Lazada. Nasa mga 150 pesos lang o 250 pesos. Depende sa SRP. So, tanggalin natin ang kanyang valvula. Since tanggal natin ang kanyang compression ring. So yun guys, lilinisin natin yan para ma-valve block natin. Tanggalin muna natin ang kanyang valve seal. Yun, no? So tanggalin natin ang kanyang valve seal. Ang next natin gawin is, syempre, magpa-valve block na tayo guys. O mag-grind ng kanyang valvula. So, napakadali lang po ang pag-grind ng valvula. Gagamit na tayo ng grinding compound. Coarse ang ginamit natin guys. Dala po ang klase ng grinding compound, coarse at saka fine. Depende na sa inyo kung mag-apply kayo ng fine or coarse lang. As long as hindi na siya magkaroon ng pag-leaking pagkatapos natin siyang ma-valve block. Kaunti lang ilagay natin guys. Huwag mo naman masyadong madami. Tamang-tama lang. Patang malinis natin yung valve seat at saka valvula natin. Baka magtanong kung compulsory ba talaga i-grind. Yes guys, napakaganda po na mag-grind natin yung valvula natin. Pabalik natin ang malakas na compression natin. So yun, tapos natin mag-grind ang kanyang intake. Lipat naman tayo mamaya sa kanyang exhaust. Mas mapabilis ang ating pag-grind o valve block guys kapag gumagamit tayo ng barina. No? Depende kung wala kayong barina, pwede kayong gumamit ng mano-mano lang. So maghanap lang kayo ng hose para pang-ikot ng ating valvula. Kung wala kayong barina guys. Pero ako gumagamit ako ng barina para mabilis ang pagtapos ng ating valve block. So mataas na yung mga 5 minutes. 6 minutes sa dalawang valvula. So yun, exhaust natin valve block.
So yun guys, tapos nang ma-valve up natin ang dalawang balbula, ang next natin gawin is lilinisin natin ang balbula. Pagkatapos malinis natin ang balbula, is nakapalit natin ng valve seal. So yan po yung itsura ng ating trabaho guys. Yan, medyo lumabas ng kulay puti ng ating balbula sa ilalim ng ating valve face. Yun. So yan ang malinis na siya gamit ang grinding compound. Siyempre linisin natin yan gamit ang gasolina. So yan po. Hindi pa yan pinali guys ha. Linisin pa natin yan gamit ang gasolina. Pero at least may improvement na ating trabaho guys. Nawala na yung mga itim-itim sa kanyang balbula. So yan, linisin natin yan gamit ang gasolina guys. Intake at saka exhaust. Okay. So next natin gawin guys is maglalagay na tayo ng valve seal. So napakadali lang po magpalit ng valve seal. So ang pinili kong valve seal guys ay double spring no. Yung ilalim at saka taas is naka-spring siya. Yun, Exariman 10 po ang pwede na valve seal sa ating motorsiklo. So napakadali lang po ilagay niya guys. Ipatong nyo lang yan sa valve guide at tapos pisil-pisilin o pindot-pindutin hanggang maisuksok nyo yung sa kanyang valve guide. Ganun lang po ang paraan kung paano natin siya ikabit. Napakasimple lang po. Ilawan natin ng kaunti para makita nyo kung paano natin siya ipasok gamit ng ating kamay. So yan guys, pisil-pisilin na natin. Yun. Automatic papasok na yan sa valve guide. So yun no. Yun lang po kadali guys kung paano ilagay ang valve seal sa ating cylinder. Diba? Amazing! Ayos na ayos. So lipat tayo sa exhaust. Doon naman tayo sa exhaust maglalagay ng valve seal. So yun. So ganun pa rin parang guys kung paano natin siya ikabit sa kabila. Yun. Pisil-pisilin lang natin. Unti-unti niya papasok. Yun. Diba? So since napasok na natin ang dalawang valve seal, next natin ilagay is dalawang balbula. Yung intake at saka exhaust. So yun. Medyo may kahigpitan na magpasok guys. Dala na rin is mahigpit o matigas yung spring ng ating valve seal. So yan. Malinis na ang ating exhaust. Kulay puti na. Wala na yung mga carbon-carbon. So yun. Pasok. So pwede natin ilagay ang dalawang compression ring natin guys. So napakadali lang po i-dismantle, assemble ang ating compression ring at kung paano natin i-valve up ang ating cylinder head. So malaking tulong itong video guys lalo na sa mga nag-DIY at nagpapaplanong magbaklas assemble sa kanilang makina. So yan, lagyan na natin ang dalawang valve lock natin sa ating valve. Pero guys, ang gagamitin natin pang lock niyan is yung isang valve breaker natin guys. Yung pambalik sa ating valve lock. Isa lang po ang valve spring ng Suzuki Smash guys. Katulad ng motor is dalawa po ang valve spring. Yung mga XRM na 110 at saka mga China motor. Ang XRM 225 ay isa lang po ang kanyang valve spring. Itong Suzuki Smash naman ay isa rin ang kanyang valve spring. So yan, para hindi kayo magtataka guys kung bakit isa lang kanyang valve spring. Yan pang design ng kanyang cylinder head. So yan, ilagay natin ang kanyang compression ring. Yun no, isang tulak lang guys, pasok na agad ang kanyang valve lock. So next, lipat tayo sa intake. So ilagay natin ang kanyang compression ring at saka dalawang valve lock. So siyempre guys, pagkatapos ating mga symbol o mabalik natin ang kanyang dalawang valve spring ay i-check natin kung mayroon bang tagas o wala gamit ang gasolina no. Isang tulak lang gamit ating valve breaker. Yun, pasok. Napakadilan talaga guys. So ox na natin pagkabit ng ating dalawang compression ring o valve spring. Next ating gawin is maglalagay tayo ng gasolina bawat bunganga ng ating cylinder head, exhaust at saka intake. Unahin natin lagyan ng gasolina guys ang kanyang exhaust no. Check mo natin kung naging okay ba ang ating pagbavalve lock. Kaunti lang. So yun guys, ox naman natin pag grind. Hindi man tumagas. Yeah. Since okay ang ating exhaust guys, next ating lagyan ng gasolina is ang kanyang intake manifold.
Check din natin kung naging okay ba ang ating pag-grind. Wala bang moisture o tagas. So yun guys, successfully natin pag-grind. Ox na ox din. So siyempre ang next natin gawin is ilalagay natin ang ating rocker arm. So ito yung bagong rocker arm natin guys. Yan po ay GD na 110 ang kaparihan niya. So ito yung may kaunting kahirapan guys, no, kasi may washer tayong ilalagay sa gilid ng ating rocker arm. So yan po ilalagay natin bagong rocker arm guys. Baka may magtatanong, Lods, Paps, Idol, Boost, baka pwedeng hindi na natin ikabit yung washer ng ating rocker arm o yung parang wave washer. So mas maganda talaga guys na ikabit natin yung washer na yun. Kasi kapag hindi natin ikabit yung washer na yun, malaki po ang side plane ng ating rocker arm. Siyang maging dahilan kung bakit magkaroon ng kakaibang ingay ang ating cylinder head. Na-try ko na yan guys, na hindi ko binalik yung washer, nag-iingay talaga siya ng kaunti. Parang kakaibang ingay na tumataginting. Pag binalik ko na yung washer, naging okay na siya. Kaya paghirapan talaga natin guys kung paano natin ibalik yung washer sa ating rocker arm. So kailangan habaan natin ang ating pasensya kung paano natin siya ikabit. Hanggat nandyan pa yung mga washer na guys, ibalik natin yan. Kasi yan po ang disenyo ng kanyang cylinder head. So nakaposisyon ang kanyang washer sa right side na bahagi guys. Kasi mayroon siyang palatandaan kung saan siya nakalagay. So yung parang wave washer niya. So una natin ilagay ang rocker arm sa kanyang intake. Medyo pinahirapan pa ko sa yung position na yan guys. Sa yung oras yan. Kasi nahulog yung rocker arm sa loob. So yan, lagay na natin ang kanyang pin. Sa kanyang pin guys is meron niyang thread sa entrada ha. Kung saan nakaposisyon yung thread, doon yun nakaposisyon sa labas. Ang purpose ng thread na yan is para mahila natin ang pin na yan. Kung sakaling magkaroon niya ng pag-stack up sa ating cylinder head. Silipin nyo lang ang butas yan guys. Meron niyang thread ha. So ang thread na yan sa position, ang position yan is nasa labas. So nalagay na natin ang isang pin guys. Huwag mo natin diretsahin kasi meron pa tayong nilagay na washer sa tagiliran. So yan ang washer yan guys, ang ibig kong sabihin. So nakaposisyon yan sa right side na bahagi. Isok-sok lang natin yan guys, isisingit. Dito natin masubukan ang haba ng ating pasensya. Lalo na sa mga baguhan pa lang at nagaplano pa lang mag-DIY. So dyan po nakaposisyon ang kanyang washer guys. Yan. So unti-untiin na natin ang pagsiksik sa ating washer. Yan, malapit na tayong mapasok guys. Makapasok ang washer natin. So yun, konti na lang, mapasok na natin. Pagka nasa gitna na yan guys, unti-unti natin itulak gamit ang flat screw. So pag napil natin na medyo napagitna siya, pwede natin unti-unti itulak ang kanyang pin naman sa gitna. Para automatic shoot agad. So yan, medyo may katigasan, no? Kasi maliit lang po ang clearance ng ating washer at saka rocker arm. So ganito na po ang pinaka mabisang paraan guys kung paano natin siya i-access. Yan, tulak-tulak lang ng kaunti hanggang pumagit na ang washer na yan sa butas. So, maliit na lang. Yan. Kunting pasensya lang, mapasok natin yan guys. So, medyo nakapasok na siya. Pwede na natin siyang itulak. Yun, nakapasok na siya guys. Yun, klarong-klaro na sa ating kamera. So, kunting taste na lang guys. At pwede na natin itulak ang kanyang pin. So, yun, ikabit na natin ang isang washer at saka rocker arm. Next ating ikabit ay ang kanyang exhaust. So, yun, nakabit na natin yung kanyang intake guys.
So ngayon ang next natin kabit ang isa namang rocker arm natin sa exhaust. So double check lang natin yun kung okay na ba kanyang washer. So dito naman tayo sa exhaust magkakabit guys. Check na haba naman ang ating oras sa pagkabit ng washer na yan. So ginawa ko itong video guys na step by step kaya alam kong may maghahanap talaga kung paano step by step i-assemble ang ating cylinder head, yung cams at rocker arm. So yung thread is nakaposition pa rin yan sa labas guys ha. So yun, nakapasok na ating pin. So next ipasok natin ay ang ating washer na naman. Ito yung may kahirapan talaga guys. Dito natin masukat kung gaano kahaba ang ating pasensya sa pagkabit ng washer na yan. Mas maganda talaga na mayroong washer yan guys. Sure talaga na walang ingay ang ating motor. So yan, tulak-tulak lang kaunti. Importante is mapagitna natin yan sa butas. Yun, di ba? Pumasok na. So, naging successful ang ating pagkabit sa washer guys, intake at saka exhaust. So, di ba? So, pwede natin ikabit ang ating bagong camshaft guys. Lagyan natin ng counting oil ang ating bearing. May bearing kasi sa loob yan guys na naiwan. Yun ang nasa gitna. So, kabitan natin ang ating bagong camshaft. Yan po ay GD110 din na Suzuki. So, goods na goods ang ating camshaft na bago guys. So, napakadali lang po ikabit ang camshaft. Pwede na natin tayong ihulog ng diretso. So, yan po ang hitsura ng kanyang cams ng walang oil na lubricate. So, ngayon, in-advise ko ni madam na every month na siya magpapalit ng oil. Kung mayroon talaga siyang pira, huwag na paabutin ng mga 2 to 3 months. Kasi, kawawa yung makina guys. Talagang yung motor ay may edad na rin. Kapag ang motor natin ay may irong edad na is, automatic, unti-unti nababawas yan ng langis. Part na yan po sa katandaan ng ating mga motorsiklo. Kahit sabihin mo pang walang leaking, hindi nag-uusok. Part na po ng makina kapag medyo may katandaan na, unti-unti na yan nagbabawas ng langis. So yun, ang camshaft guys ay kahit anong posisyon, madali na ipasok. Shoot agad yan. Ikot-ikotin lang yan. Yun, di ba? Pasok. Simple lagyan natin ng counting oil yung bearing natin guys. Para maganda pag-ikot ng ating cams. So ilagay natin yung plate or stopper ng ating pin at saka bearing guys. So yan po ang stopper nung mga unang mga camshaft o patutulan ng mga Raider J guys, wala pong stopper ang kanyang bearing. Automatic mabubunot natin siya. Pero sa design ng mas nito is mayroong stopper ang kanyang mga pin at saka cams. So higpitan na natin ang kanyang bolt. So ito lang ang nagpapatagal sa ating video guys, yung pagkabit ng rocker arm at saka pagbabalve lap ng ating cylinder head. So since nalagyan natin yung pin na yan guys, o yung stopper pala ng ating pin, so kumpleto nating cylinder head, tapos lang siyang mabalve lap. Ang next natin gawin is assemble natin ang ating piston sa ating makina. So simple ikabit natin itong bagong piston pin natin guys. Try mo natin isiksik sa ating connecting rod kung sapat lang ba ang kanyang sukat, hindi ba siya maalog. Lagyan natin ng counting oil para mabilis ang pagpasok ng ating piston pin sa loob ng ating connecting rod. Shoot na natin guys, try muna natin kung di ba siya maalog. Yun, yan talaga ang sukat ng piston pin ng ating asmas, yung kapareha niya GD110 Suzuki. So ilagay na natin ang ating piston seat. Yung dot na yan guys, ulitin ko lang, sa ibabang bahagi po talaga nakaposisyon yan. Halimbawa, kung walang dot, IN nakalagay. Sa ibabaw yung IN, yung alternative ng dot is yung arrow. So sa exhaust pa rin nakaposisyon ng ating piston. Tatlo lang po paltandaan kung saan nakaposisyon ng ating piston. Yung IN, dot, at saka arrow. So ilagay na natin ang ating piston pin sa ating piston. So yun, shoot agad guys kasi nga may oil sa ating connecting rod. So next is ilagay na natin ang ating piston lock. Lagyan mo natin ng basahan guys, for sure talaga na hindi tayo mamroblema kung sakaling nilipad ang lock at hindi papasok sa loob ng ating makina.
mas maigi sa labas sa lilipad. Kahit gaano natin katagal sa ating serbisyo guys, maninigurado tayo na hindi tayo magkaroon ng problema kung sakaling mag-aberya ang paglagay natin ng piston lock. Maninigurado talaga tayo guys. So yan, paano tayo magkaroon ng paghaba ng oras kung sakaling lilipad yung lock sa loob ng makina. So yun, ikabit na natin ang piston lock. So siyempre ang next natin gawin guys is ikakabit na natin ang ating bagong block na rebore. Bagong rebore na block pala. So yan po ay 0.25 rebore guys. So siyempre kung tiklimutan lagyan ng oil ang ating mga rings at saka piston skirt o saya ng ating piston. At siyempre ang ating bagong rebore na liner, lagyan din natin ng counting oil guys. Para napakadali po ang pagpasok ng ating piston ring, piston sa loob ng ating cylinder block. So yun, lagyan na natin siya. So basta yung rain and gap guys, always ko lang ipa-remind sa inyo, yung isang top compression ring pwede sa ilalim, yung second compression ring pwede sa ibabaw. Pwede din ang piston second compression ring sa ibabaw, yun naman yung gap. Pwede din, basta importante guys hindi sila makatabi. Kasi yung piston ring natin sa loob ng ating liner, habang tumatagal unti-unti niyang umiikot, dumidikit ang dalawang yan. Mas maigi isihiwalay natin siya para hindi agad magkaroon ng problema o magkaroon ng pag-leak sa ating piston ring. So ipasok na natin ang piston guys ng dandahan. Huwag lang nating mabariliin para hindi mapuputol ang ating piston rings at hindi tayo mamublima. So ayan, yan po ang diskarte guys. Diba? O see? Nakapasok na ang ating piston. Before ko makalimutan guys, ay shout out nga pala sa lahat ng ating mga solid subscriber at followers sa Facebook dyan sa baba. Maraming salamat po sa inyong lahat para sa awang pagsuporta at panonood sa mga videos natin na ina-upload mapa Facebook at saka mapa YouTube natin na mga viewers. At syempre sa ating mga silent viewers na tahimik lang nanonood sa ating mga videos na ina-upload. Ako po itaas po sa magpasalamat sa inyong lahat. God bless. So yan, nilagay natin ang ating block guys. Try na natin hilain ang ating piston para automatic nakatap na siya agad. I-tap muna natin ang piston guys. Ipo natin ikabit yung cylinder head natin. Ito yung medyo may kahirapan na konti sa Suzuki Smash guys kasi hindi natin mapaikot ang ating connecting rod kasi walang butas sa left side na bahagi ng kanyang stator na pwede natin ipasok yung T-wrench natin. So kailangan pa nating hanapan ng paraan para mailagay natin yung piston sa ibabaw ng ating cylinder block. Hirap kasi hilain yung timing chain, baka kasi magkaroon ng pag-area o pagtanggal sa kanyang sprocket. At medyo may katigasan din ang pag-ikot niyan guys. So ang gawin natin is unti-untiin na natin ang paghila ng ating piston kay taas. So yun, ipasok na natin pataas ang piston guys ng unti-unti. And dandahan lang para hindi tayo mamblima kung sakaling umapaputol yung ring sa loob ng ating cylinder block. Sureball talaga ang ating trabaho. So yan guys, nasa top position ng ating piston. Kunti na lang. Yan, nakatap na siya. So yan. So punasan natin ng kaunti ng kanyang sumubrang oil guys na nilagay natin sa piston at saka sa ating liner. Pukpukin natin ng kaunti ng rubber mallet para tap talaga. Level na level yung surface ng ating piston at saka cylinder blocks. So ayan, punasan natin kaunti. Ang next natin kabit ang kanyang chain guide. So yan guys, malapit na sa katotohanan at mapaandar natin ang motor ni Madam. So next, ang kanyang cylinder head gasket ang ikabit natin. So yun. Next natin ikabit ay ang ating cylinder head na. Tapos,
isiksik o ipasok natin yung timing chain sa ating cylinder head. 10 na lang guys at matatapos na ang ating trabaho. So, ikabit na natin ang cylinder head at saka cylinder block. Next natin gawin is ikabit natin yung dalawang stud bolt na mataas sa left side na bahagi. Pagkatapos, ikabit natin yung 4 na washer sa kanyang cylinder head. Sa washer natin guys is meron tayong bronze washer at saka plain na washer, no. Yung bronze washer is ipapabor natin kung saan dumadaan yung oil papasok sa ating cylinder head. So, yun po yung nakaposisyon sa right side na bahagi. So, yung plain washer is sa left side na bahagi. Tapos, yung 4 na nut ng kanyang cylinder head. So, sa paghigpit naman ng 4 na nut guys, ulit-ulitin ko lang, dapat po is i-case ang ating position na. Pero automatic, tamang lapat ang ating cylinder head at saka base gasket natin. Hindi po pwedeng dalawa sa babaw ang ating paghigpit. Maaaring tumagilid ang ating block at saka head. Mas may guys, i-case talaga siya guys. Basta depende na rin sa inyo kung ipapalo nyo aking instruction o hindi. As long as lagi kong inuulit yan sa mga followers ko at saka sa aking mga subscribers sa YouTube. Yung matagal lang nanonood sa ating channel guys. So, ganyan lang po ang paraan kung paano natin siya higpitan. Yan po ay ang aking diskarte guys. Depende na rin sa inyo kung anong nakasanayan nyo. Saka natin natitining yung dalawang bolt sa tagiliran. Pagkatapos natin higpitan ang 4 na nut sa ating cylinder head. So, yun. Tapos na siya guys. So, pagkatapos natin higpitan, ang next natin gawin ay ikabit na natin ang ating camshaft sprocket. So, meron timing mark yan guys ha. Yan, tinuro ko na dot na yan. Yan po ang ating timing mark. Tandaan nyo yung part na yan. So, ito yung may kaunting kahirapan din guys ang pagkabit ng ating camshaft sprocket sa mga Suzuki. Kasi nga is hindi natin pwede paikutin yung piston natin. Dala na rin is walang butas ang tagilirang bahagi ng stator ng ating Suzuki Smash. Kailangan nating i-timing lang unti-unti o habaan natin ng pasensya ang pagtuno o pag-timing ng ating timing mark sa ating magneto. So yan, ikabit natin ang kanyang camshaft sprocket. Since nakatap ng ating piston guys, may chance na talaga na hindi tayo mahirapan ikabit yung camshaft sprocket. So, ita-timing lang natin siya kung late ba or advance. Since nakita natin is medyo late siya guys, pwede natin i-advance yung kanyang camshaft sprocket. Kailangan mo natin itapat yung timing mark sa ating magneto sa butas at saka natin ita-timing yung camshaft sprocket ng pinali. So, ilagay mo natin yung timing chain guys. Ganyan lang po pag-sikwat ang timing chain gamit ang maliit na flat screw. So, nilagay natin yung camshaft sprocket guys. Saka natin i-final yan. Silipin mo natin yung timing mark ng ating magneto. So, dito na masasukat ang ating haba ng pasensya guys kung paano natin ilagay yung camshaft sprocket sa ating cylinder head. So, yan po ang kanyang timing mark guys ha. Dapat nakatapat yan. Yan tinuro ko. Yan parang guhit at saka yan timing mark. Kasi nakatap ng ating piston. At meron ding timing mark dyan sa ating magneto na kailangan natin i-timing din na itapat sa butas na yan. So, ilawan natin ng kaunti. So, wala tayong nakita ang letter T guys. Ibig sabihin hindi pa nakatap ang ating magneto. So, kailangan hanapin natin yung letter T na yun. Saka natin i-timing o i-final ang ating sprocket. So, ilagay natin ang ating tensioner toaster guys para itutulak na yung chain guide sa ibabaw. Kasi kung ikutin natin yung camshaft sprocket, mahirapan tayo kasi maluwag pa ang ating timing chain. I-activate mo natin yung ating tensioner toaster. Yan. Ganyan pa ang paraan guys. Kasi kapag walang toaster na yan, mahirapan tayong hilain ng ating magneto sa tamang timing niya. So, itulak muna natin ang ating timing chain guys. Yan. So, i-activate na natin. Luwagan natin pa clockwise, counterclockwise pala para mag-release yung toaster natin at sisipa sa ating timing chain. Yan o. So, konti na lang guys. Konting kembot na lang at maririnig natin ang andar sa makina ni Madam. So, na-release na natin. Ibalik natin yung kanyang rubber sa ibabaw ng butas ng ating toaster. So, check na natin yung timing guys. So, kapag okay na yung timing, pwede natin ilagay ang ating compression release. Merong spring yan na parang balibag. So, sa spring natin is meron yung guide, maliit na butas. So, dapat ilagay natin yan sa butas tapos kunting twist
sa ating compression release. Kung nahirapan kayong ibalik ang compression release guys, pwede nyo nang i-condemn o wag nyo nang ibalik. Ang ibalik nyo lang is parang plate na nakabingkong na plate o parang stopper ng ating cam sprocket. So, pag nahirapan kayo guys, depende na rin sa inyo kung nahirapan talaga kayo or di nyo kayang ibalik ang kanyang compression release. Pero kapag mayroong idea or alam nyo na, pwede nyo ikabit guys. Mas maigi meron yan. Dagdag puwersa po yan sa ating makina. Yun, ikabit na natin ang kanyang compression release guys, decompression release. At meron din yung plate. Dapat gumagalaw-galaw yan guys yan decompression release. Hindi yan nag-stack up. Kasi yan po tutulak sa ating exhaust. So, yan. Dapat gumagalaw-galaw yan po nagbibigay ingay tuwing umaga guys. Lalo itong motor natin ay mababa ang minor. Yan po nagbibigay ingay. Kasi yan, diba, gumagalaw-galaw siya. Ibig sabihin goods ang pagkabit ng ating decompression release. Kapag hindi yung gumagalaw-galaw guys, ibig sabihin yung spring natin is na sobrahan natin ang pag-ikot or wala sa tamang posisyon ang pag-ikot ng ating spring. Or yung spring niya is parang naipit sa paglagay natin ng plate na yan, yung balibag. So kapag gumalaw na yan at bounce sa ating bolt, ibig sabihin tama ang pagkabit natin sa kanyang decompression release. So saka natin i-final ang dalawang Allen bolt na yan sa kanyang plate sa kanyang camshaft sprocket. Ganun lang po guys. Basta ulitin ko lang, pwede nyo hindi ibalik yan kapag nahihirapan kayo at naubos ang iyong pasensya. Pero since naikabit natin, ituro ko naman sa inyo guys kung paano siya ikabit sa aux na yon. Binira sa inyo kung mahaba talagang pasensya. Kung gusto nyo matapos agad, ito na huwag ibalik yan guys. Halos yan sa ibang mga mekaniko, mga shop, kinakondem na po ang decompression release ng Suzuki Smash. Depende na rin sa inyo guys. Nasa inyo pa rin ang decision yan. Kung gusto nyo ibalik o hindi. Pero mas maganda talaga ibalik natin yan guys. Kapag mayroon tayong ideya at mahaba tayong pasensya kung paano siya ibalik sa tamang posisyon. So, higpitan natin ang dalawang alin na yan guys. Huwag natin kalimutan hindi niya higpitan. So, kapag nagpitan natin yan, pwede natin i-check ang valve clearance ng ating valvula. So, dito natin mati-check din ang tamang timing guys. Kailangan masilip natin yung letter T ng ating top. At the same time, yung timing mark is nakatuon sa ibabaw ng ating cylinder head. So, yan. Nagpitan ko yung maigi guys, no? Para hindi talaga kakalas ang ating sprocket. Yun, di ba? Ganyan po ang paggalaw ng ating decompression release, guys. Di ba? Ayos. So, double check lang natin paghigpit. Paiwas disgrasya sa ating makina. Since okay na ang ating pagkabit ng decompression release, guys. So, next na natin i-check ang kanyang timing. Hanapin natin yung letter T. Ikot-ikotin natin yan guys. Ikot-ikotin na natin yan. Kasi wala tayong panghawakan sa kanyang magneto. Kasi walang butas po kadalagang yung kanyang stator. So yan guys, nasilit na natin ang letter T sa ibabang bahagi. Konting kimbot na lang. Kailangan i-irog mo natin na mapagitna natin yung timing niya. So yan, ulitin natin ulit. So yun po, yan po ang kanyang timing mark guys. Yan dapat yan po makikita nyo. Kapag nakatap na yan, ibig sabihin, tap din ang ating camshaft sprocket dito sa kabila. So yun, nakatap din siya guys. Nagka-coincide ang dalawa. So, kapag nagkakaroon ng ganyang senaryo, naging okay na yung pag-tap, hindi na kayo mahirapan pang paandarin ang inyong motorsiklo. Madali lang po siya ipaandarin guys. Once naka-coincide po ang lahat ng ating camshaft at saka magneto. So, okay na rin ang kanyang timing chain. So, next natin gawin, i-check natin ang kanyang valve clearance guys. Kung okay lang valve clearance, normal po na kapag mga Suzuki, walang side play yan guys ha. So, dapat up play lang siya. So, lagyan nyo na siya ng kaunting clearance sa up. Basta huwag yun yung sobrang lagitik. Yung tamang-tama lang, hindi nyo marinig ang lagitik na kanyang makina. Basta i-feel nyo lang guys na meron siyang maliit na clearance pataas. So, pag okay na siya, pwede natin i-retaining ang ating valvula. Both intake at saka exhaust. So, yun ang pong paraan guys sa filling gauge muna natin gagamitin ngayon. Depende na sa inyo guys. Kasi kapag manginito, alam ko na kung ano yung clearance na sapat para sa Suzuki Smash. Di ko na kailangan pang gumamit ng filler gauge. Filling gauge lang, sapat na. Yun. So, lagyan na natin ng gasket oil ang tagiliran guys. Para hindi talaga tatagas yun. Kasi nung una, grabe dumi talaga ng kanyang motor. Kasi naputol yung o-ring niya.
So ngayon, ginawan ko siya ng gasket at siyempre lagyan natin ng gasket oil ang kanyang mga balbula rin. So yung kanyang tapit cover sa kanyang balbula guys, pinalitan ko na rin ng bagong o-ring. Pero lagyan pa rin natin ng kaunting gasket oil. Para talaga tatagas at babalik ang grabing dumi na kumakapit sa kanyang cylinder head. Mahigit 1 oras din ako naglilinis sa kanyang cylinder head guys. Diba? Kita nyo napakalinis na ng kanyang cylinder head. Nung una is napakadumi talaga. Naliligo sa mga leaking ng oil, mga buhangin at ano pang klaseng dumi na kumakapit sa kanyang block at cylinder head. So ilagay na natin ang 2 bolt o takip sa kanyang camshaft sprocket guys. Sana sa video ko ito guys, kahit napakahaba, alam kong may nadagdagan ko mga kalaman, may natutunan naman kayo sa aking bagong in-upload sa araw na to. So yun lang guys, salamat sa panonood at siyempre sa pag-like at subscribe na rin sa ating YouTube channel. So takpan na natin ang dapat ang takpan guys, yung 2 cap tapit natin, yung intake at saka exhaust. Higpitan na natin ang 2 bolt na yan. Same na paraan pa rin sa exhaust. Takpan din natin. So yan, konti na lang kulang. Mapaandar natin ang motor ni Madam. So ito na guys, tapos na. Ang kulang na lang is ikabit natin ang kanyang karburador. Takpan muna natin ang butas nito guys. So ikabit natin ang kanyang karburador para mapaandar natin ang kanyang motor ni Madam. So pinalitan ko na rin ng bagong oil filter guys at bagong oil ang kanyang motor. So yan lang po ang kulang ang kanyang karburador. A few minutes later. So ito na guys, nakabit na natin ang karburador. Halos kompleto na. Ang kulang na lang is paandar. Medyo nagabihan na tayo guys. Nasa mga 6 na oras niya ng hapon. So check mo natin ang kanyang compression no? To make sure na mayroong pressure ang ating cylinder head at saka block. Okay. So yan, ang kanyang spark plug is bago na rin. Ay pa-kickstart natin kay Madam. Kasi dumating na po ang owner ng motor na ito. Ayan guys, okay ang kanyang compression. Ikabit na natin ang kanyang spark plug para malalaman natin ang katotohanan kung aandar ba o hindi ang ating trabaho. Kung magkaroon ba na ito ng back job. So ikabit na natin ang kanyang spark plug. So yung nag-kickstart guys ay si Madam yun ha, yung owner mismo ng kanyang motor. So shout out kay Madam. Yan, ang sarap ng ngiti ni Madam kasi matatapos na ang kanyang motor. On natin ang kanyang susi. At kickstart natin ka Madam kanyang motor. Ayun, ganda na guys. Ito naman guys, wala na usok na lumabas ang cylinder head. Ang next natin gawin is buksan natin ang oil passage ng kanyang cylinder head guys. Nasa ibabaw na bahagi sa right side dyan. Ito po yung napaka-importante guys, kung nalaman natin kung may tagas ng oil o wala. Kasi kapag walang tagas yan, for sure masisira natin ang cams at rocker arm. So since okay na siya, may tagas na ng oil, ititingnan natin ang 4 na nut na yan sa kanyang cylinder head. Goods na ang kanyang motor guys at meron ng lubrication papasok sa kanyang cylinder head. Ang kanyang muffler guys, parinig ko muna sa kanyo ang tunog ng kanyang makina nang hindi natin siya nabaklas. Ito naman tunog ng kanyang makina guys pagkatapos ating may kabit ang kanyang muffler. Kaya pandarin na natin. So yun guys, okay na ang tunog ng kanyang makina. Medyo may singaw lang sa kanyang muffler. Importante is wala na yung lagitik na ingay sa kanyang makina. So ito yung mga salarin, yung cams at rocker arm at the same time yung piston na naging dahilan kung bakit nagbawas siya ng langis at napiktuhan ang kanyang cams at rocker arm. So guys, no, saan na ito maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride set, God bless. Adios.